Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella, brought to you by Arena Plus Sportsbook. Dito, sama-sama sa arena. Ready na ba kayo sa kwento at kilig? Pero syempre, huwag kalimutan, support nyo rin ang teams nyo. Go to arenaplus.ph. Hello guys! Hello, Papa. Kamusta naman kayo? Ay, medyo matagal natin sila hindi nakita. Actually, Nakita niyo na ako, di ba? Hindi, ngayon lang ulit. Oo, after ngayon ng lang. ABC. Today. Oh. Hindi Today kasi lang. Kanina. Hindi kasi sila sumama sa Bali, di ba? Oo, Ay, oo nga. Ang tagal natin sila hindi nakasama. Ako, yung tagal ko sila hindi nakita. Nakita ko na sila. Kanina Kasi lang. three Kanina Oo lang. nga, pero hindi today. Today Yeah. lang. Medyo maano na yung utak ko ngayon. Pagod siya. Down na, Oo. Chinese lang. Pero kamusta naman kayo? Okay sa ang naman. bakasyon? Okay Masaya naman, yung bakasyon. nag-enjoy naman kami sa, yung 3 weeks na rest namin. Na maximize naman namin. Wow. Mm-mm. Yes. Pero sa Bali lang kayo pumunta or nag-travel pa kayo sa iba? Bali. Bali and lang. Bataan. No? Oo, Bali and Mm. Bataan lang. Kasama ka din sa Bataan. Mm-mm. Wow. Maglalaro tayo ngayon. So, ang gagawin natin, may kanya-kanya tayong whiteboard. Tapos, dapat same kayo ng sagot. Huwag ka mangopya. I-remind ko, magkakampi kayo dapat ha. Oo. Ay, So, parehan kayo dapat. Oo, magkalaban tayong dalawa. Oo, So, okay, kampi okay. kayo. Okay. Kahit for now lang. So, mangopya ka na ba? Okay, so Ikaw pataasan ng... nangangopya sa akin eh. Oo. At Ayan. walang kopyahan. Oo. O pataasan ng points. Tapos may consequence yung Oo. matatalo. Okay. Where was your first name? 1, 2, 3, go! Tama. Okay, one. Okay. Oo. Anong name ng high school ni Ella at sa'yo, Pax? High school? Ay, buti na lang. Ay, hindi ko alam. Bakit magkaiba kayo? Sorry. Ba't ka naman ganyan? Ayan na mag-away sila. May nag-aaway na naman sila. Okay. Food to eat together. Tama. Last movie you watched together. Kahit sa bahay lang. Wala, hindi ko alam. Ay, naku, last. Oo Ayan nga, na hindi ko alam sila kung... na po Sila mag-aaway. talaga yung Oo. mag-aaway, guys. Hindi po kami. Kailangan natin silang pag-awayin kasi hindi Okay, pa sila- ready? 1, 2, 3, Go. Volleyball idol ni Gemma Peach. I trust my instinct. Si self niya. Yay! Tama pa siya. Panalo kami! Yay! Time out muna sa kwentuhan. Habang todo chikahan sina Gemma at Ella, quick reminder lang. Support your team the way you support PB&J. Go to arenaplus.ph and cheer them on habang nanonood ka. Kasi let's be honest, mas kilig ang laro pag invested ka rin, di ba? Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Mga pangs. Before naging kayo, pag narinig niyo yung pangalan ng isa't isa, ano yung inaalala niyo? Parang, ano ba? Yung una namin pagkikita ba to? O Kasi yung nagkalaban kami nung college, yung Shakey's eh. So parang, yun lang yung glimpse ko sa kanya. Pa-mysterious, gano'n. Pero napapansin mo na ba siya nun? Parang hindi pa. Actually, Wala. hindi pa talaga.
Same. As in, parang nasa isang, lang kami, parang nasa isang environment na kami. Nagdadaan-daanan lang naman kami. And wala naman akong first, sa kanya. Siguro, naririnig ko lang, parang ang friendly niya. Wow. Friendly. May friendly. Pero yung friendly may... Friendly. Hindi kayo nagkakangitian, anything? Parang nagbabatian. Nag-hi naman. Mm-hmm. Ay, hindi pala. Hindi, nung FC college. FC ka. Hindi, nung college. FC talaga siya. Hindi, nung college, nung naglalaban pa tayo, di ba, sa Shakey's, parang hindi ko naman, ang mas kilala ko yung kapatid ni Kim kasi binild siya. So, hindi ko siya napapansin talaga. Tsaka malayo yung Taft tsaka sa Katipunan. And mas siguro lang yung mundo namin nung pumunta na siya ng Taft. Actually. So, okay. Di ba, lumipas siya ng Lasal. Tapos, nakikita ko lang siya sa Vito Cruz or Vito Cruz ba? Sa Taft mismo. Pakalat-kalat. Hindi ka pa graduate nung nandun siya sa Lasal? Andun na ako, pero pag-graduate na ako. So, nagkikita na kayo noon? Actually, nag-ano kami. Before kami mag-meet noon, parang lagi kaming nasa same events. Parang gano'n na parang may mga... Artista. Hindi pa syempre may mga pa-events, di ba? Invite kami. Tapos nakikita ko lang siya doon. Tapos parang, okay siya. Kahit na matagal na namin silang kilala. First time natin nga. Marinig sa kanila. Uy, kinukwento ko to. Pero hindi pa yung buo. Lalo na kung paano kayo nag-start. So, ngayon natin malalaman. Ano naman yung first impression niyo sa isa't isa? First impression ko sa kanya, parang ang loud niya. Loud naman kasi talaga. Kasi friendly nga siya, ang loud niya, ang daldal niya. So, sobrang daldal niya. Totoo naman talaga. Ganun naman talaga yung personality ko. Siya kasi parang very quiet, demure, parang, alam mo yung mga papogi, gano'n. Hindi ako papogi. Sabi ko sa'yo, pa-mysterious ako. Papogi. Pero ngayon, pogi na siya. Sabi ko, mysterious ako. Sabi niya sa akin kagabi, sabihin mo, pa-mysterious ako. Sige, pa-mysterious siya. Na pala nila mga sagutin. Bago ang lahat, bawal po tayo magsakitan dito. Medyo nagiging physical na sila. Kailan kayo unang nagpakilala sa isa't isa? Ano kasi ako noon, single that time. So, finalo niya ako. Ato kasi yun. Nag-aaway na po sila. Yes. Sige, side mo. Okay, side mo muna, Pangs. Okay. Sabi ko ba, nagpo-phone ako, dahil nasa IG ako. Finalo ako. So, chinek ko na yung background niya kung single ba siya o hindi. Guys, natin na, nag-background check siya. Okay. Totoo naman, nag-background check ako. Sa pag-follow pa lang. Finalo niya ako. Okay. Ay, single? Pwede to. Kasi single din naman ako. Okay. Ako kasi, side ko. Okay. Ano niyo sa IG na parang, di ba may suggested friends? Tapos nakita ko lang siya. Ay, kilala ko naman siya. So, finalo ko. Pero, hindi ko chinek yung profile niya. Finalo mo lang. Finalo ko lang. Tapos after nun, nag-message. Sabi niya, thanks for the follow back, idol. Sabi ko, ikaw yung idol. Sabi ko, ikaw yung idol, ganyan. Tapos, biglang sunod na message. So, kamusta na may puso natin dyan? Kasi nga nag-background check diba? Guys, ganun, tatanungin nyo agad. Oo, nag-background check ako kung single ba siya o hindi. Kasi kung hindi siya single, hindi ko siya may message. So, kung hindi mo pa ba siya pina-follow back, interesado ka na ba talaga sa kanya? Kaya parang... Hindi. Hindi. So, kung hindi si Michifu yung nag-follow sa'yo, no, na single. Single pa din may message mo din ba? Okay. Parang feeling ko hindi. Kung hindi siya nag-first move sa akin. Wow. First move agad! First move yan. Follow. Nakakatakot i-follow si Pangs. Parang iba na agad yung ano na. Check niya agad. Meron kang... Bakit mo ako ipa-follow? Ipapa-NBI ka. I mean, volleyball community. Okay, yun mo. Diba? Okay, bawal magsakita. Okay. Remind again. 6 years later, yung pa rin ang pinag-aawayan namin. Kasi nga, crush niya na ako noon. Pero hindi, diba? Hindi talaga. Finalo. Hindi ba? Okay. Dito na tatakbo yung episode natin. Bakit mo ako finalo kung di mo ako crush? Pero after nung nagka-follow back na kayo, nagkausap na kayo, so nag-iba ba yung impression nyo sa isa't isa? Feeling close si Sis. Feeling close talaga siya. Na parang, uy, kita naman tayo. Kape naman tayo. Bakit? Ganun sabi ko, parang kaka-follow pa lang natin sa isa't isa, tapos nag-uusap pa lang naman tayo. Pero bakit kasi guys, ito kasi yung galawan dyan. Sabi ko, wala kasi akong notification sa IG. Tapos sabi ko,
ito yung number ko, text mo na lang ako. Ay. Iniwan ko yung number ko. So, ang ginawa, nag-text. Hindi na ako nag-first move nun, ha? Hindi ko na choice yun kasi choice yan ang i-message ako. Ganito kasi yan. Okay. Okay. Side naman ulit. Okay. Lagi naman siya nagpo-phone. So, lagi siyang naka-IG. So, imposible na hindi niya nakikita yung message ko. Bakit ibibigay yung number niya? So, nagpapahabol siya. Okay. Ikaw, anong take mo dun sa pagbibigay ng number? For you ba, ano na yun? Move na yun? Na, ito na yung number ko. Kaninong side ka? Pag nagbigay ng number. Syempre. Considered. Di ba? Nanalo si Pang. Pero choice naman niya kasing mag-text. Or hindi. So, bakit mo nga ba binigay number mo? Hindi, pero totoo yun, wala akong notification sa IG nun. Di nga, bakit kasi laging nasa phone mo? Lagi ka nasa phone mo, nag-IG ka palagi, nag-story ka. Imposible hindi mo makita yung notification ko. Hindi, pero dati kasi, diba, hindi naman kasi updated yung IG before. Dati parang makikita mo yun. Daming notification, so pinapatay ko talaga. Yung IG ata nung dati, yung kulay brown pa yung logo. Hindi pa pink. Yung brown. Kulay brown. Alam niyo pa ba before? Bago maging yung parang wood. Wood ba siya? Parang ayaw niya ng brown. Gusto niya wood. Tapos diba, lahat ng notification, nag-show. Ngayon kasi diba, pwedeng yung puma-follow lang sa or pina-follow mo lang mag-gamitin. Sige hindi na filter. Ano ka na? Okay, sige. Pagbigyan. Okay, kumalma na tayo. Kalma tayo, guys, ha? Simula pa lang to. Tanong pa lang kami. Sabi nyo na nag-meet kayo, nag-aya agad si Pangs mag-coffee. Tama? Siya yung nag-aya Ako yung nag-aya, actually. Tapos sinasabi niya lagi, hindi ako nag-first move. Hindi nga kami nag-coffee. Sa Blackpink kami nagkita. After ng Blackpink, nagpasundo siya. Feb nagpasundo si Michifu? Oo. Hindi, ikaw ang nag-offer magsundo. Hindi. Hindi lang. Sabi mo, sige, ikaw magkwento. Hindi, sabi ko kasi, kung gusto mo mag-coffee after, or like, alam mo yun, kaso may Blackpink concert pa ako noon. Tapos sabi niya, sige, daanan na lang kita dyan sa MOA. Hindi, nasabi mo, magkikita tayo. Magkaiba ba kayo ng jowa? Alam ko, ikaw yung may short-term memory loss. Ay, oo, lagi na. Diba? Pero meron siya sariling version. Pero at least, kung paano sila nag-start, comfy na sila agad sa isa't isa. Kasi nagaya ng coffee, nagpahatid, kasi nga, feeling close siya. Hindi, kasi friendly naman talaga. Hindi, totoo, friendly talaga si Mitch. Tingin nyo, naging friends kayo agad? Oo, nag-click kami kaagad ng first, kita namin. Pero yung simula namin mag-usap, talaga may times na ginaghost niya ako. Ay, yan na. As in, there was a time na, hindi kasama sa usapan niya. Hindi, kailangan natin yung kasi there was a time na magte-text kami mga 1 week, tuloy-tuloy 1 week. Tapos biglang, di ba may good morning, good night na. Pagka good morning ko, hindi nag-text. Sabi ko, okay, so may mga 1 week, ba't kumukurot ka sa akin? Meron mong sabihin yan. So, may parang 1 week ulit kami hindi nag-uusap. Tapos may a week after nag-usap kami. So, parang on-off yung usap namin nung time na yun. Okay. Yung sa Blackpink na tayo. Okay, sa Blackpink. Sinundo ko kasi siya noon. Tapos, doon na nag-start lahat na parang nagtuloy-tuloy yung flow namin dalawa. So, ayun, tuloy-tuloy yung usap namin hanggang sa naging okay yung relationship. Wow, may relationship agad. So, sa inyo ba, applicable ba sa inyo yung kasabihan na opposite attract? Oo, kasi sobrang opposite namin eh. To be honest, sobrang opposite namin. Like, sobrang OC siya, ako makalat ako. So, tapos, introvert siya, extrovert ako. Mysterious. Wag natin pa-mysterious. Pa-mysterious. So, pero, surprisingly, ang dami din naming same na personality. Ano yung mga mukha ni Pang? Gaganda na naman siya. Oo. Naalala niyo pa ba yung exact moment na nasabi niyo na eto na, nagsistart ng mag-grow yung relationship niyo into something more? Oo, after 2 weeks. Wow, very exact. Anong oras? Anong oras, Michibu? Ikaw ba naman, after 2 weeks, mag-I love you ka agad? Ay! Magkukurot. Kukurot na naman si Pangs. Kukurot. Pili ko magkakapasa si Chico dito. Tapos sabi niya sa akin, ganun kasi yung style para makuha ka agad. Sabi ko, ay, okay. Okay. Pero minimin mo na yon, love mo na siya talaga.
Nagdadalawang isip. Okay. Sure. Mukhang dito talaga sila. Actually, itong interview na to. Mag-aaway mamaya. Itong interview na to, last na nila. Hindi na makukulit. I mean, inopen ko din naman talaga sa kanya yung kung ano yung nafe-feel ko na hindi lang gusto ko siya, pero love ko siya in a way na love ko yung personality niya, nagustuhan ko siya as siya. Ako feeling ko yung sobrang hardworking niya. Like, dun ko nakita yung sobrang dedicated niya, sobrang alam mo yung love niya sa team, sa sport. So, parang, ako, like, volleyball is life ako. So, parang, nung nakita ko siya, okay. Parang nakaka-motivate din pala na may ganong klaseng person in your life. Hardworking talaga si Pangsi. Oo, grabe. Fireman Pangsi. Hindi lang siya volleyball player, guys. Bombero din yan. Pause na pause sa training, guys. Tinatawag namin siya bombero. Bombero ka na naman, kakalabis sa akin. Hindi kasi, sobrang parang lagi siya pumatay na sobrang pawis na talaga. Kailangan niya magpalit ng damit. Alam mo yung buhok niya, tumatalas yung pawis. Pag tumatalon, may hilab kang ganyan. Ako yung pinaka nagustuhan ko kay Mitch, yung yung very passionate siya sa volleyball. Like, yung everyday nakikita ko na yung gustong-gusto niya yung volleyball. Kahit minsan yung volleyball, ayaw niya na sa kanya. Ayaw niya na sa akin. Yung parang, minsan nadidepression na sa volleyball. Pero alam mo yung everyday na gusto niyang magpakita sa training. And yung sipag niya din talaga. Siya yung person na pag kailangan mo, any time of the day, nandyan siya. Pero hindi siya marunong mag-comfort. Guess mo ba? Parang nandyan lang siya. Like, yung presence niya. Pero pag, like, hindi niya lang alam siguro yung sasabihin niya. Pero, nandyan siya. Mararamdaman. Oo, mararamdaman mo na sinasamahan ka niya sa mga problema mo. Sa akin naman, nandyan siya for me. Like, pag sinasabihan ko siya ng mga problema. Nandyan siya to listen and syempre parang ano siyang human diary nagsasabi siya kung ano yung mga pwedeng gawin ganyan and siya yung nakakapagpagaan pag minsan sobrang bigat na. Was it easy pa para sa inyo to admit nung yung feelings sa isa't isa? Pero feeling ko hindi nila na-admit agad. Kasi nag-aaway sila ngayon kung sino ba unang na-in love, sino unang sino nag-first move. Tsaka yung interview na to, lagi may iba-ibang version. So feeling ko hindi nila ma-admit ngayong araw. Malalaman natin yan sa mga kasunod. Parang may part 2 to. May part 2 ata to. Okay, so yung tanong na yun, kaya nyo ba sagutin nyo nang hindi nag-aaway? Or next question. Dapat tayo, bati tayo dito. Madali lang ba para sa inyo na aminin yung feelings nyo sa isa't isa? Feeling ko naman noon. Kasi parang, noong mga time na yun, gusto ko lagi siya kasama. Alam mo yun, parang sinushow ko. Kasi clingy akong tao, so parang gusto ko lagi siyang kasama. So, feeling ko naman na-admit ko yung feelings ko towards her na siya yung gusto ko makasama. Pero sino unang umamin? Siya. Diba? Siya ngayon nag-I love you Ayaw nga pala. After 2 weeks. Nagulat siya. Nashook siya. Pero parang hindi pa ina-admit pa. Hindi pa siya ready. Na-shock ako na hala, okay. So, ka na din? Love mo na rin siya ng time na yun? Parang fini-figure out ko pa. Na parang sure ba ako sa nararamdaman ko or baka nadadala lang ako. So, parang hindi ko agad sinabing I love you too Parang, good night lang. Parang matagal. Thank you. Parang matagal pa bago ko nasabi sa kanya. Madali sa akin kasi, tawag dito, kasi nga, clingy person siya. So, ako, as hindi clingy, actually, hindi ako masyado clingy. Pero, yung gusto niya, parang gusto ko din gawin sa kanya. Kasi, pag may message siya sa akin dati na, nasaan ka? As in, after training, pinupuntahan ko agad siya. Tapos, doon ako mag-stay. Mag-show up ako sa condo niya. Or, minsan, pag galing siyang training, dinadalan ko siya ng food. Para, that's the way of, showing love to her. Wow. Hindi ka kinabahan? Like, nung una mong, first time ko sasabihin na gusto ko siya. Kinabahan ako, syempre. Baka mo-judge niya ako at ginudge niya ako. Ngayon wala din nalaman na na-judge ka niya. Ginudge niya ako. 2 weeks pa lang, nag-I love you ka na. Bakit? Ano sagot mo doon? Sabi ko, ito yung nafe-feel ko. Kasi itago ko naman. Pero yung totoo, kinilig naman ata siya. Kinilig siya. Kinilig naman ako.
Doon nga ako nahulog. Ito na nga. Naamin nyo na yung feelings nyo sa isa't isa. Malinaw na. Ano sa tingin nyo yung pros and cons nung decision na yun? Nasabi ko sa kanya na love ko siya and doon nag-start talaga na deepen yung relationship namin. And yung yung cons is may mga tao na yung nalaman na nag-uusap kami, parang may against sa kanila. Pero in-explain ko naman kasi dahil nga iba yung narinig nila towards Mitch. Yeah. So nilaban ko yun na give her give a chance. Nagkakasakitan na talaga. Give her a chance kasi tao lang din naman siya. Baka iba din naman yung pagkakakilala ng iba. I mean, iba yung pagkakakilala niya ng ibang tao sa kanya. Compare sa if makilala nyo talaga yung totoo siya. Yeah. Kumbaga, yung impression nila of her is very different. Yes. Totoo yan. Relate. Kasali. Interview rin ako. Ikaw naman, Mitch. Feeling ko same lang din. Kasi nga, nung mga unang part ng relationship namin, talagang hindi pa namin nilabas Parang a few weeks pa ata bago namin talaga nilabas. Months ba? Oo. Months ba na? Mag-aaway na naman sila. Okay, months. Medyo magkaiba talaga sila ng relasyon. Pero talagang tinago muna namin kasi nga, na-feel ko din na madaming masasabing ibang tao. Pero sabi niya din sa akin na, ba't naman ikaw mag-worry? Tayo naman yung nasa relationship. Ay, grabe si Pang. Hindi na siya mysterious. So yun, parang yung pros lang nun is parang, pwede palang ganito yung relationship. Na parang very low-key lang, very safe and calm, ganun. As an athlete. Kasi si Mitch, tawag dito, everyday in-inspire niya ako to do better in life and syempre sa volleyball. Kaya nga mas sinisipagan ko sa volleyball to build the future with her. Oy! Wow, future na agad. Stop it. Ano ba? Okay. Michifu, anong entry mo? Ako siguro, kasi there were times na nung mga past years, di ba, parang wala akong team and everything. Tapos parang siya din mismo yung nagpo-push sa akin na one time, di ba, sinama ako sa training nyo na parang, tara, workout tayo. Tapos may mga araw na ayaw akong gumising, like gusto ko lang matulog. Pero siya yung parang, hindi love, sige, tara na. Alam mo yung siya talaga yung nagpo-push sa akin na parang, kaya mo to, kaya mo yan. Gusto mong pumayat. Ayun talaga yun. Na parang, sige na, parang, para sa'yo din na-encourage na ako, may taga-push sa akin na parang, okay, may nag-look out for me. So parang, ako din naman na-inspire ako na parang, okay, I'm gonna do this for myself. And also, dahil siya din naman, pinupush ako, di ba? As a person naman. Siguro with family. Kasi si Pangs, kasi very family-oriented siya. Like, parang, kami yung relationship namin na I know na hindi ako priority niya sa life. But alam kong importante ako. So, when it comes to family, sabi ko, sige, family mo yan, go. Like, number one family talaga sa kanya. So, parang with me, hindi naman kami masyadong close ng family ko. So, parang, doon ko nakikita sa kanya importance ng yung pagiging close niya sa mga kapatid, ganyan. So, parang recently lang din kami. Actually, nung nagsimula kami sa relationship, parang doon lang kami naging mas okay ng ate ko. Kasi dati, lagi kami nag-aaway, parang yung differences namin ni ate. Tapos parang, doon ko na, okay, yung pala, yung kapatid mo pala yung kailangan lagi mo din kasama sa mga battles mo in life. Yeah. So, parang nag-iba yung perspective ko with family. Tapos, siguro, like, with money, ako, personally with money, kasi ako gastador talaga. Tapos siya sobrang higpit na sa pera. Like, sobrang tipid niya, sobrang niya. So, parang ako, doon ako natututo sa kanya na parang, I had to learn it on my own. So, thankful ako na dumating siya kasi parang, okay, doon ako slowly natututo with, like, adulting talaga in life. Parang, siya talaga yung mature sa amin. Uy, hindi. Ayaw niya. Hindi, pero kasi, grabe. Like, nung nalaman ko, especially yung about sa life niya, paano siya nag-grow up, ganyan, na parang, ako din na-inspire na, from hard work talaga. Like, from bottom, like, tapos, nandito na siya. So, parang ako, naka-inspire na, pwede palang ganun. Ako naman, tutunan ko yung Mitch is, parang magbigay ng benefit of the doubt sa isang tao.
or sa isang situation. Like, tawag dito, o kung bago mo siya i-judge, like, isipin mo muna kung saan ba siya nanggagaling. And, parang see the beauty on it. Tama ba yung in it? Yung parang titignan mo yung pinaka mabuti dun sa tao na yon. So, kailangan mo talagang i-appreciate din yung mga bagay na, ayun din yung natutunan ko sa kanya, i-appreciate yung mga bagay na dumadating sa akin, maliit man yan o malaki. Be grateful every day. Pero never ba kayo nahirapan to show other people your affection to each other? Di ba sinasabi nyo nung una, tinatago nyo pa sa ibang tao? Nahirapan kayong ilabas yung relationship nyo? Parang nung nilabas naman na namin, parang nagkaroon na kami ng parang walang pake. Kasi parang kami naman yung nasa relationship eh. Why does alam mo yun, ba't nag-matter yung thoughts ng ibang tao? So parang, alam mo yun, talagang all out na nung nilabasan namin. Cute nyo nga kasi every time, after game or after finals, kasi usually lagtag Petrogas and Clean Night. May picture silang dalawa. Oo. Kasi ka na rito. Hanapin ko muna siya. At saka present sila lagi sa mga ganong moments. Yes. Oo, sa life. Kunyari, pag may lakad tayo, kasama din si Mitch. Oo, si Michifu, very supportive. Oo, kaya minsan cream line na rin Happy nga ako, siya. pinapasama niyo siya palagi. Oo. After Petrogas, nag-cream line po siya. Joke lang. Dalawa po yung team niya. Di, pero kasama na talaga lagi si Michifu sa lahat ng aya eh. O, Yeah. pang si Momo, ayain mo. Oo. O minsan Ako nangalahiya na parang, love, hindi, sabi ni Ate MG, sumama ka. Okay, wala na akong choice. Yung love language namin dalawa, sobrang opposite kasi. I mean, yung love language niya is, tawag dito, more on physical touch. Hindi ako ma-physical touch. Ang way ng love language is acts of service. So, minsan, dati, I mean, naiinis ako sa kanya na parang lagi akong nakakling sa kanya. Oo. Like, gusto ko lagi siya kasama. Ayoko yung palagi. Sa So, tulog, parang sa tulog. di pa nila alam ang love language na ibibigay sa isa't isa. Tama ba? Alam mo, dyan tayo nanghirap sa mga love language. Oo. Kaya hindi nag-work minsan ang relationship. Tapos parang, ako minsan din baba ko siya, bakit hindi ka clingy sa akin? Or like, bakit, like, gusto ko minsan akbayan ako, or like, hold hands mo naman ako, or i-cuddle mo ako. Tapos parang siya, may times ayaw niya. So parang, shock talaga ako. Sabi ko, bakit ganito tong tao na to? Parang ako, gusto ko lagi magpa-holding hands kami before. Magkasama naman kami. Bakit kailangan pang ganon? Tapos, eventually, parang, yung kung ano yung napag-usapan namin before, yun na nga yung love language. I mean, everyday tinatry ko na hawakan siya, hold hands siya, hold hands siya, i-hug siya. I mean, yun naman na nagiging okay naman na. Nakasanayan ko din na parang okay lang pala na hindi gano'n. Na parang hindi masyadong touchy, hindi maano. Kahit nga pag nasa public na kami, hindi na kami masyadong nag-holding hands eh. So parang, nakilala niyo na yung na parang nasanay na kami sa ganung setup. Okay, so what were the factors that made your relationship strong up until today? Struggles namin from the past. Feeling ko kasi yun yung mga bagay na mas nagkakilala kami. Mas nagkaroon ng deeper connection with each other. Tapos parang mas nakilala namin yung isa't isa in a way na parang may mga sitwasyon na kailangan ito pala yung parang may mga times na pag nag-aaway kami. Siya kasi yung taong kailangan niya ng a few minutes parang quiet time para sa kanya. Like, ayaw niya agad pag-usapan. Ako kasi yung dating kailangan pag-usapan natin na parang, ano ba, wala ka mong pake, ba't ayaw mong pag-usapan? Ako yung ganun dati. So parang ngayon, natutunan ko na, pag nag-aaway kami, okay, sige, kailangan niya ng oras. Tapos after nun, doon namin pag-uusapan. So parang doon kami nag-a-adjust. Tapos siguro yung patience din, doon na namin natutunan yung communication. Actually, doon talaga communication. As in, very open kami sa isa't isa. Like, if may ako yung parang feeling ko sensitive sa relationship. So, ako lagi yung parang, pag nababother ako, ina-open up ko agad sa kanya. Tapos siya naman, ina-assure niyo naman ako. So, parang,
feeling ko dun na, talaga yung relationship. Yung communication kasi natin, like, it's open and hindi natin muna ginajudge yung isa. And then, mas pag-uusapan natin. Parang kami sa isa't isa eh. So, parang we don't take it personally. Yun yung okay okay kay Pangs. Kasi, even though na ang harsh na ng mga sinasabi, parang, okay, parang siya din, nag-reflect din siya. Tapos, pag may sasabi din siya sa akin, nag-reflect din ako na, ay, baka nga, ganon. Oo, very pangsy talaga. Sa training, kahit minsan inaansya na siya ng iba, ganyan si Coachello. Lagi siyang si Coach na number 1. Sobrang tahimik lang talaga si Pangs. Hindi siya kikibo. Titignan ka lang niya or tatawa lang siya. Pero, ano lang siya, yun nga, parang nagre-reflect lang din siya sa self niya. Ako sobrang lambot ng heart ko kay Pangs. Talaga. Kasi hindi ko, alam mo, walang nagagalit kay Pangs. I mean, kunyari si Coach, may mali siyang ginawa. Imbis na pagalitan siya ni Coach, natatawa si Coach, hindi niya rin kaya. Si Pangs yung type ng tao na talagang parang hindi mo kayang magalit. Oo. Super bad ni Pangs. Sobrang chuy-chuy niya talaga. Pag na-hurt si Pangs, parang na-hurt din ako. Ganon yung feeling. Actually, lahat sila. Oo. Ayun, sasabihin na naman ni Pangsi, ako naman love nila. Oo. Teammate ko sila eh. Okay, since napaka-public ng buhay natin, as a volleyball player, yes. How do you maintain a low-key relationship? Actually, sa kanya ko lang na yung pagiging low-key. Na parang you don't really have to share everything to the world. Alam mo yun, kung anong meron kayo, alam mo yun, masaya na kami lang. Na, kami dalawa lang. Oo, mas sa kanya ko kasi na-experience yung, dahil nga public figure din siya, so parang ako, I don't want everyone to know what's happening with us. Ganun. I think, tawag dito, na-observe ko din yun sa mga taong nakapaligid sa akin. Like sila Ate Els, sila yung mga... Ikaw pala eh. Number 1 ka. Oo. Si Ella, idol ka ni Pangs. Nilolook up ko yung mga teammates ko na hindi sila ganun ka, public sa public. With their relationship. At saka din sa life nila. Para, alam mo yun, para pa nagka-problema, sila lang. Tayo lang din yung makakaayos, makakasolve ng problema. True. And ang hirap din kasi parang yung parang pag-uusapan ka ng mga tao, magulo. Parang mas maganda pa rin yung quiet, peaceful na life. At saka pag mas madaming opinion, mas mahirap. At saka mas gugulo yung relationship nyo. Kasi, dami man naririnig. Dami ka maririnig. Tapos, feeling mo minsan, mali na ba yung pakinggan ko yung partner ko? Or, yung parang ganun. So, maswerte rin tayo. Mayroon tayong mga tao sa buhay natin na ganun yung mindset. Ganun ang parang safe place. Safe place mo. So, dito na tayo sa acceptance na tayo. Dahil, kanina nga din, di ba, madami tayong hindi na-accept sa first, sa mga, sagot. Pero ngayon, tignan natin kung ma-accept nyo ba ito sa isa't isa, di ba? So, ano yung mga bagay na kinagulat nyo about each other, but learn to accept it? So, una muna yung mannerism. I think yung flaws ni Mitch is yung pagiging makalat niya. Makalat talaga siya sa bahay. I try naman. No? So, natanggap mo na yun ngayon? Natanggap ko. Dati, as in, di ba, nag-share ako minsan sa galit na galit ako. Sabi ko, bakit galit itong tao na ito? Ang kalat. Pag-uwi ako. Pagod na ako. Pero, slowly, natatanggap ko na ganun siya. I try naman, guys. Hindi mo kailangan ipilit or sabihin sa kanya, magbago ka, ganito, ganyan. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya. Kasi, kusa talaga siyang magbabago for you. So, unti-unti naman, I mean, as in ko siya, na-appreciate ko siya, na nagtatry siya na konti-konti, nakakalinis siya ng maayos sa gamit niya, na aayos niya na. Actually. So, dumating na tayo sa room nila, yung CR nila. Organized. Parang kakapunas lang. Pero gusto ko malaman, dun sa pagiging makalat, sino ang nag-adjust? Ikaw ba na sige, liligpitin ko na lang yung kalat niya. Or, nag-aayos ka na naman? Nag-aayos naman. Nag-aayos ako actually. Parang, kunyari, pag ako din naman napapansin ko minsan, parang, may mga moments kasi ako na, alam niya na pag nag-start ako maglinis, hindi niya ako pwede guluhin. Kasi pag ginulo niya ako,
Mawala ka na sa mawala ka sa concentration. Oo. Tapos hindi na niya maliligpit. Hindi ko na maliligpit. So, pag alam niya, kung unti-unti na ako nag-ayos, hindi na ako gulay. May mga ganong moments. Tapos ibibigay ka pa konti-konti yung mga damit niya. Kung yung sa den room, ibigay ko na sa kanya. Tapos, parang lahat linis na. Okay. Michifu, ikaw naman. Ano yung ugali ni mannerism ni Pangs? Nagulat ako kung gaano siya ano yung parang yung palabigay sa family. Kasi ako nga, hindi ako ganun eh. So, parang nagulat ako, parang breadwinner nga siya. Like, she provides. So, parang, naano ko na, alam mo yun, parang iba kasi yung mundo namin, in a way, yung growing up as a child. So, parang, nagulat lang ako na, okay, na siya pala, ganyan. So, parang ako, minsan, pag mga, kunyari, pagdating sa gastusin, na minsan naka-conscious ako na pag masyado siyang gumagastos, parang naano ko. Kasi nga, alam ko nagpo-provide siya. Tapos, alam ko din na, pag may gusto siya, tas ayaw niyang bilhin para sa sarili niya. Pinapabili niya sa'yo. Hindi, pero si Ella kasi gano'n. Grabe, hindi na kasali sa budget. Hindi, pero ako yung kusa mismo na parang, alam mo, ako yung bumibili na parang, maano naman niya, ma-appreciate naman niya na yung hard work na ginagawa niya, alam mo, may naka-appreciate. So parang, minsan ako na din nagkukusa na ibigay sa kanya yun. Kasi minsan, nakikita ko yung, grabe nga yung pagtitipid niya sa sarili niya, tapos sa family, sobrang bigay. So, yun, dun ako na-culture shock kasi nga iba yung upbringing namin sa isa't isa. Good trait siguro ni Mitch, yung ang bilis niya maka-adjust sa isang sa paligid. Like, pag pinunta mo siya sa isang ganitong lugar, ang bilis niyang maka-adapt. And hindi siya maarte na tao eh. As in, hindi siya nagre-reklamo. Like, di ba nga, nung una, dinala ko siya sa house namin. Like, hindi naman ako hindi naman ako mayaman na tao. I mean, galing ako sa mahirap na family. Like, nakita niya kung ano yung status ng life ko. Never niyang ginudge yung family ko. And talagang hindi talaga siya maarte. Alam mo, kaya ni Michifu yung sarili niya. Talagang Dora the Explorer si Sis. Yes. Kasi, di ba? Nagka-travel siya mag-isa. Oo. Tsaka sa team, doon pa nga lang sa pag dinadala natin siya sa team, wala siyang hindi makakausap. Tsaka siya yung feeling close nga. MC. At tsaka hindi siya yung kapag dinala mo sa gathering, hindi mo siya kailangang isipin. Parang, asa na ba si Michifu? Si Mitch pa hinanap namin kaysa kay Pang. Ganun. Ganun nga. Kaya yung self niya. Very independent. Ano din siya. Yes. So, paano nyo naman nahahandle yung stress or problem nyo? Pag alam niyang stress ako, nandiyan siya ready to listen, ready to Tapos pag alam kong, kasi mararamdaman mo naman kung stress yung partner mo or may pinagdadaanan. Parang ako nag-giveaway din ako sa kanya na parang, ano ba, okay ka lang ba, ganyan. So, feeling ko, yun, I think, we just listen to each other. Alam mo yun, lagi kami nandyan pag kailangan ng, yung shoulder to cry on, na parang, si Pangs nga hindi nga marunong mag-comfort. So, may mga emotional support. Kino-comfort mo na lang yung self mo. Hindi. Kino-comfort na naman ako. Physically. Kaya mo yan, self. Kino-comfort ko siya. Pero, hindi ko kasi paano sabihin yung exact words. Pero, nandyan lang ako sa tabi niya. Like, na-feel niya naman yung presence ko. Yun naman yung mahalaga doon. Like, eto, lagi ko naman siya, pag stress siya or umiiyak siya, ganyan, alam ko na, mafe-feel ko na, so pupuntahan ko na siya, pero wala akong sasabihin, nandun lang ako sa tabi niya. I-hug ko lang siya. Mga ganong moments. Pero minsan kasi, kailangan mo lang din yung presence ng tao, di ba? Kahit walang salita. Yun ako. Parang iyak na lang kayo pareho. Para maramdaman nyo lang isa't isa. How do you balance naman alone time and together time? Yung alone time ko kasi sleep Taong bahay rin si Papa. Taong bahay ako. Mas gusto ko yung pag after training, diretso na ako sa bed. And ayun lang naman yung namin, kasi yung schedule namin dalawa is pag uwi ko, nasa training siya, parang ayun na yung nagiging alone time ko. Or like, pag maaga ako umuwi, hindi ko agad inaakyat. Kasi alam ko, pag umakyat ako, magigising siya.
So, iintayin ko muna siyang magising bago ako umakyat. Parang ganun. Like, I give her, kasi importante ayun ang nap time. Ayun yung alone time niya. Okay. So, yun. Sa kanya naman kasi hindi importante yung alone time kasi gusto niya nga ng mga tao. May mga times naman na. Love, gusto mo ng mga tao. Hindi, pero may mga times na parang, kunya nag-crave kami na something. Tara hotpot or tara, mamu. Ayun yung namin, yung food. Oo. Saka sa kanila tayo nakakahanap ng mga, gusto kasi namin nga yung mga kainan na yung tago, pero masarap yung food, tsaka diba? Yung mga gano'n. Ito, kailangan natin ikwento to. Sige, go. So, naghahanap nga ako ng date place natin. Kasi gusto ko siya i-surprise. Dahil parang hindi na kami nakakalabas masyado. Sa gubat? Alam mo ba to? Hindi niya kakwento sa kanya. Nakalimutan lang niya. So, nagtatanong ako sa kanya na, may alam ka ba mga romantic place na pwedeng puntahan? As in, gusto ko yung parang nature. Nature. Parang nature, very nature, yung sobrang peaceful, ganyan. Alam mo kung ano sagot niya sa akin? Kumain kayo sa gubat. Alam mo yung gubat? Yung gubat sa QC. Katupunan sa may UP. Grabe talaga yung tama. Kung hindi nyo alam yung gubat, guys, i-search nyo para malaman nyo kung ano yung... Pero masarap yung food. Masarap yung food doon. Pero kasi hindi siya romantic date. Kasi sabi nga, nature. So, gubat. Oo. Tama naman, gubat. Na-achieve naman niya yung pangalan lang. Naman-tawa sa doon dalawang ituti. Oo, kasi na-imagine ko yung pawis natin after. Marami nagsasabi na dapat hindi kayo pareho ng field para mag-work ang isang relationship. Like field. Kaya ba, naniniwala ba kayo? Makaka-relate tayong apat doon sa tanong na to. Ako, for me, mas nag-work siya kasi especially athlete kami, parehas, volleyball. So, alam ko yung pagod niya, alam niya yung pagod ko, training schedule, alam mo yung parang magbibigayan talaga kami ng oras na para makapagpahinga. Alam mo yung maiintindihan mo sabihin lang ni Pang sa pagod ako today. Parang okay. Magigets mo na na parang basta doon kami nagkakaintindihan na pag may energy naman kami, doon kami, alam mo yun kung saan kayo pupunta. Pero pag once na sinabi na pagod ako or kulang ako sa tulog, alam mo yung mga ganun, mas nagkakaintindihan talaga. As hindi kita ginugulo pag alam ko nang sinabi niyang pagod siya. Ganun. So, feeling ko mas lalo kami kasi mag-teammate lang kami. Help. Yes. Help. I think ang mahirap lang sa gantong situation is yung kunyari may natalo. Kunyari, syempre natalo kayo or natalo tayo, ganyan, di ba? Parang ikaw nag-enjoy ka, tapos yung isa malungkot. So parang yun lang, sa amin naman mahirap kasi kunyari yung isa hindi maganda yung laro, so yung isa maganda. Tapos minsan tas talo pa, tas minsan hindi. So, yung hati pa din talaga yung lungkot tsaka yung saya. Yun lang yung mahirap sa atin. Yun yung mahirap. Lalo na siguro sa akin, or sa amin dalawa kasi makaiba kaming team. So, parang, especially yun ng finals, di ba? Parang hindi ko alam kung, parang hindi ko alam. Kasi syempre, diba, happy ako, pero parang siya, na-feel bad naman ako na alam kong gusto niya din, pero that's life. At least, mo, doon din magiging strong yung relationship nyo. Kasi, may intindihan yung isa't isa. Pero natatawa ako kasi nga, si kapag may game si Michifu, grabe yung dasal niya talaga na manalo yung Petro. Kasi, ayaw niya, hindi niya alam paano mag-comfort pag uwi. Oo, gano'n siya lagi. Lord, please. Hindi ko alam kung paano mag-comfort pa uwi. Yeah, now you know. Talaga siya ma-comfort na tao. Pero si Toti naman yung gano'n sa akin. Kapag medyo nagsistruggle siya sa laro niya. Alam niyo, good luck mamaya. Si Toti talaga. Ganun si Toti sa akin. Di na, dati lang yung super, talaga ako. Tapos hanggang sa the next morning, kakamustahin ako ni Toti. Ano nangyari kagabi? Nakatulog ba? Or na maayos? Si Toti talagang niya. Ito ba yung tulog mo? Pag mga may misunderstandings kayo, nagkakatampuan kayo, sino usually yung unang lumalapit or nanunuyo? I think ako. Kasi para, alam mo yun, ayoko na kasi lumala yung problema. So, ako, kahit hindi ko kasalanan ko, ako na yung unang lalapit sa kanya. Pero ang tagal mong natutunan yan, na. Lagi, bawat question, may away talaga tayo.
Kaya nga eh. Parang kailangan na Tulfo na yung pangalan na to, hindi na PB&J. Hindi. Pero totoo naman. Actually, parang recently, puro siya. Pero parang nagkaroon din kami ng parang argument dati. Ako naman. Kasi parang dati, puro ako. Kasi dati parang... Okay, sige. Hindi. Okay. Pero kasi nga, di ba, sa tagal natin, di ba, ang dami natin natutunan sa isa't isa na parang nakapag-adjust tayo, ganyan, di ba? So, noong una kasi talaga si Pangs, medyo ma-pride kasi siyang tao. Tapos parang may times na, alam mo yun, na tatanong ko, ano ba tong taong to? Ba't hindi marunong magbaba ng pride? So parang siguro nagkaroon kami ng conversation na, alam mo yung parang, mag-sorry ka lang kasi gusto mo maayos. Hindi dahil kasalanan mo, kasalanan ko. Pero dahil hindi ayaw mo nang palakihin. So feeling ko dun siya humuhugot kasi may mga times na minsan ako yung alam mo yung sensing nga ako. So minsan ako yung topakin, tapos siya na yung kahit kasalanan ko, siya na yung lumalapit. So sobrang na-appreciate ko siya dun kasi nag-adjust siya sa akin na parang, okay, pwede pa lang gano'n na, hindi, di ba? Parang we learn We learn how to handle each other. So, parang, natuwa ako na parang niya din yun, na apply niya sa kanya. Dahil ang tagal nyo na. Sabi nyo, di ba? Ilang years na nga kayo? 6. Wow. 6. Okay, so 6 years. Ano pa yung future dream nyo together? Lagi namin pinag-uusapan ni Mitch is yung future yung yung gusto namin sa life is to travel the world. The world. The world. And then, gusto namin mag-travel kasi yung nag-Europe tayo, doon ko mas na-enjoy niya. Na-enjoy ko na, ang sarap pala mag-travel. So, kailangan namin mag-hard work talaga para makapag-travel kami dalawa. Ako talaga, diba, ako, ever since nung bata ako, nagka-travel naman talaga ako. Tapos, may mga times na inaaya ko siya. Tapos parang ayaw niya nung una. So parang naging thankful ako na yung Creamline, laging lumalabas ng bansa. Tapos doon niya na-appreciate yung pagta-travel. So parang ako, okay, so yun, parang doon nga na sa travel lang talaga. Masaya. Mas marami kaming nabibuild na memories together na masaya. Totoo yan. Sabi nila, mas makikilala mo yung partner mo pag nagte-travel kayo. Tsaka ang dami tayong bubuong utang sa credit card. Bukod sa memories. Yes. Miss Milan. Pag uwi mo, marami ka na rin utang. Naipon na. Talaga. Magta-travel na ko si Ma'am Milot. Kasi pag nandun ka, parang lakas sa loob mo. Sige, swipe yan. Tsaka masaya ka eh. Sige, swipe. Sus, ano ba naman? Huwag ka na mag-convert. Sige, swipe mo yan. Si Miss Milot pag ganun, ay okay, bumili dyan. Sige, okay lang. Mura dyan. Very supportive. So, makikita mo, 200,000. Ano mura doon? Doon mo mararamdaman lahat ng pagod, ng lungkot, alam mo yun, pagsisisi. Hindi man lalamig yung pawis mo. Ay, ito rin pala, meron siya nag-asong sa malaki sa sa Europe. Sa Europe din yun. Kaya pala masaya kasi nakagastos siya ng malaki doon. Pag memorable. Lamig yung pawis. Hindi, first, sabi niya yun natin yung pinakamahal na nabili niya First. At deserve naman niya yun after all the hard work talaga. So, with your experience as a couple, ano yung ma-advise? Biggest, advice nyo? Relationship is gonna be unlimited adjustment. Yeah. Alam mo yun, na parang everyday may matututunan kayo. So, parang, hindi kayo pwedeng mag-stuck sa, hindi ganito siya hindi ganyan siya Alam mo yun, na parang, yung lagi nga namin pinag-uusapan is yung communication and comprehension is the key to the happy relationship. Kasi, ano nga ba naman yung communicate kayo ng communicate pero hindi nyo naiintindihan yung isa't isa. So, feeling ko mas dun kami humahawak sa communication and comprehension. Nagmi-meet talaga tayo halfway. Para mas tumagal. I mean, mas maintindihan namin yung isa't isa and yung a lot of patience talaga. Yun eh. Tsaka yung hindi naman 100% na perfect yung partner mo. So, you have to accept na may magagawa at magagawa yan na mali or frustrations or kung ano yung yung makakasama ng loob mo. Pero at the end of the day, it's the yung i-forgive mo siya kung ano yung mga nagawa niya. And yung tumatatak sa akin is yung i-choose mo siya everyday. Then, nag-agree lang din ako sa sagot ni Michifu. Kasi talagang
nagbabago talaga yung tao. Like, sa lahat ng experiences niya sa buhay. Pwede nung nag-start kayo, ganito siya, tapos nabago siya ng experiences niya. So, alam mo yun, parang habang tumatagal kayo, nag-iiba rin yung version ng taong minamahal mo. Yeah. So, importante, mahalin mo lahat ng version na meron yung partner mo. Yeah. Okay, habang tuloy ang tawa at kwento, saglit lang. Baka kasi nakalimutan mo. May game pala ngayon. Whether you're cheering from the stands or from your phone, you can always watch your team. Just go to arenaplus.ph and get in on the action. Let's support them together. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa Arena. Okay, magduduktungan time tayo dito Saglit lang to in isang sentence lang. Hindi kami mag-away dito Hindi. Hindi tayo sure. Dito na pala Hindi tayo sure. Okay, mag-start tayo kay Pangs. Kung wala si Mitch, hindi makulay yung buhay ko. Ay! Ano ba yan? Grabe, Endry. Pressure ako dun Wait lang. Kung wala si Pangs, walang mo Pangs. Ay. Nag-aaway na naman sila. Ano ba yan? Mas maganda yung sagot ko. Ibigay ko na sa kanila. Okay, tanongin niyo kami. Sila pag-awayin lang. Jella. Sige. Kung wala ang Jella, walang PB&J. Yeah! Kailangan natin may pasok. Perfect. O, sakto Pang. Where's my coffee? Who are you? Lyra Magdalas po. Nag-a-apply na editorial assistant. Thanks for spending time with us today. Bago ka mag-log out or scroll ulit sa TikTok, don't forget to support your team at arenaplus.ph. Every serve, spike, and slam counts. Kaya counted din ang support mo. See you next episode! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.